Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Police Master Sergeant Abella at ngayong araw, tatalakayin natin ang isang issue na maaaring hindi mo alam na may kaakibat na legal na pananagutan, ang online unjust vexation. Mahilig ka bang magmura, makipag-away o mag-post ng masasakit na salita laban sa ibang tao sa social media? Palaaway ka ba online? Mahilig ka bang mag-PM ng masasakit na salita sa mga taong hindi mo naman kilala? Kung ganito ang iyong pag-uugali sa internet, ingat ka. Dahil kahit iniisip mong wala lang o trip-trip lang ang ginagawa mo, maaari ka palang makasuhan. Ano ang online unjust vexation? Ang unjust vexation ay isang aksyon na sinasadya upang guluhin, asarin o inisin ang isang tao nang walang makataruang dahilan. Kapag ginawa ito gamit ang internet, sa social media, chat o email, tinatawag itong online unjust vexation o cyber unjust vexation. Mga halimbawa, una, pagpapadala ng paulit-ulit na nakakairitang mensahe. Pangalawa, pagpo-post ng mapanirang komento o maling impormasyon laban sa isang tao. Pangatlo, paggamit ng memes o edited photos para ipahiya ang iba. At pang-apat, pagpapakalat ng paninirang puri online. Isang halimbawa, minura mo online ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Ang iniisip mo, di naman niya ako kilala, para lang ito sa followers ko. Pero paano kung napansin ka niya? Paano kung umabot sa kanyang post at kinasuhan ka niya? Tandaan, kahit pasabihin mong wala lang, o para lang sa kasiyahan ng iyong mga followers, kung ito ay nakakasira ng dangal ng ibang tao, maaari kang makasuhan. Ano ang parusa sa online unjust vexation? Article 287 ng Revised Penal Code. Ang sino ang mapatunayang nagkasala ay maaaring makulong ng 1 hanggang 30 araw o pagmumultahin ng hanggang 200 pesos. RA 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012. Kung ito ay ginawa gamit ang internet, mas mabigat ang parusa. 6 hanggang 12 taong pagkakakulong at multa mula 200,000 pesos hanggang 1 million pesos. Depende sa bigat ng kaso, maaari rin itong pumasok sa grave threats, Article 282 RPC, kung may kasamang pananakot. Slander o oral defamation, Article 358 RPC, kung intensyon ay manira ng puri. At libel, Article 353 RPC, kung ito ay sinulat o pinost online na may malisyosong hangarin. Isang paalala para sa mahilig makipag-away online. Kung palaaway ka sa social media, mahilig kang mag-PM na masasakit na salita, pero wala ka namang perang pambayad ng multa ng milyon o ayaw mong makulong ng 12 taon, baka panahon na para kalmahan mong sarili mo. Hindi lahat ng oras ay kaya mong takasan ng pananagutan. Kung ang pagiging agresibo mo online na nagdudulot ng pananakit sa iba, maaari kang panagutin ng batas. Ang pagiging responsable sa social media ay hindi lamang isang payo, isa itong pangangailangan upang maiwasan ang legal na problema. Ano ang dapat gawin kung ikaw ang biktima? Una, idokumento ang ebidensya, kumuha ng screenshots at chat log. Pangalawa, i-report ito sa tamang ahensya, PNP Anti-Cybercrime Group o NBI Cybercrime Division. Pangatlo, ipaalam sa social media platform para maalis ang mapanirang content. At pang-apat, kumonsulta sa isang abogado kung nais magsampa ng kaso. Huling paalala, ang kalayaan sa pagpapahayag ay isang karapatan, ngunit may kaakibat itong responsibilidad. Hindi mo maaaring gamiting palusot ang pagiging prangka o pagiging real talk kung ang ginagawa mo ay paninirang puri o panghaharas ng iba. Ako si Police Master Sergeant Abella, nagpapaalala, magiging responsable sa social media. Ang teknolohiya ay dapat gamitin para sa mabuti, hindi sa pananakit ng kapwa. Salamat!